Ladies and gentlemen, sa mga everyone, so ngayong hapon kasama natin ang Palangka Hall of Famer, hindi lang nagsulat ng mga dula na inaaral natin sa klase, but pelikula din na I'm sure napanood ng marami sa inyo, mga Die Beautiful, Signal Rock, at right now, di ba kararating lang niya from Singapore as an actor, but mag-o-open na din, di ko alam kung nag-open na ba, yung sa dula ang UP na Haurosang Taba won the race, which he adapted, so he's everywhere. So mga kaibigan, ang founder ng Virgin Lab Fest, na malaki ang tulong sa mga playwrights na katulad natin na who would like to enter then the field of playwriting and how do you get produced. At ako ay ang dami kong sinasabi, mga kaibigan, si Ginoong Rodi Vera. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang unang karanasan ko sa theater, ang pangit pakinggan. Ang unsang naging encounter ko sa theater ay noong grade 4 ako. So matagal na 'yon, ano? Gumagawa pa noon si Father James Reuter, who Jesuit siya, di ba? Mahilig siyang gumawa ng mga plays tungkol sa mga lives of saints. No, so grade 4 ako noon, meron siyang stage production doon sa College of the Holy Spirit, kapitbahay namin yon dahil sa taga San Beda ako. Ginagawa niya yung buhay ni Francis of Navarre. Kailangan niya ngayon ng mga maliliit na bata, mga magnanakaw na bata sa India kasi pumunta si Francis of Navarre sa India. So nag-audition siya. At nasama ako dun sa audition. Wala akong masyadong matandaan doon sa ginagawa namin kasi maikli lang naman yung role ko, non-speaking line pa. Tatakbo lang ako tapos mamamatay ako agad dahil babaril na ako ng gwardiya. Yun ba. Ang natatandaan ko ay napaka-enjoyable ng backstage ng theater kasi daldalan ng mga tao, mga College of the Holy Spirit actors, lagi nakipag-usap sa akin. Tapos noon, pumunta ako doon ng napakaaga kasi nakapaglaro ako sa playground. And then makikita ko si Vic Diaz dahil siya ang gumanap na papel na demonyo. No? At tapos noon, hindi ko na matandaan kung sino yung gumanap na Francis Navarre, pero tuwang-tuwa ako kasi mabait sila sa mga batang katulad ko noon. So kaya kong gawin lahat ng mga patawa, etc. So enjoy ako sa spirit ng theater, hindi dahil sa alam ko na kung ano yung craft o yung discipline, no? Kasi tuwang-tuwa lang ako dun sa mga nangyayari sa backstage, no, bago pumasok, bago tumakbo, bago umeksena sa entablado. After that, nawala na yun, nainganyo akong mag-workshop ng teen theater workshop sa PETA nung high school na ako. I think I was third year, if not second year high school. Katatapos ko lang na second year high school, it was summer workshop sa Lasal. Doon ako namulat, no? What theater for me really means. Kasi syempre sa PETA, importante na may tunguhin, no, ang teatro, no. May purpose ito, meron itong dapat gawin. Yun ang unang tumimo sa akin. Dahil kasi ang mga naging material namin para mag-improvise ng mga dula ay based doon sa mga aming tinatawag na exposure trips, no. Una sa Quiapo, and then punta sa Tondo, and then pumunta sa mga manggagawa, etc. So yun of course, dahil yun yung naging exposure namin, yun yung ginawa namin ng improvised plays or showcases. Doon pa lang, more or less, parang nainganyo na akong magsulat. Ano? I was part of the writer's pool, na siyang gagawa anong mga eksena na ini-improvise, no? Sinusulat and ini-improvise. I didn't know at that time that probably that was the beginnings of devising, no? Kumbaga, nag-improvise yung mga participants kasama ako, and then we put it down into writing. And then of course, while putting it down into writing, we embellish it, we revise it,
we make it longer, mga ganito. So, ganun yung nangyari. So, wala akong formal training ng pagsulat ng dula at all, no, from the time that I encountered theater hanggang ngayon. Hanggang tumanda na lang ako. Okay, hindi naman ako hindi rin kasi ako pumasok sa theater department, no? Hindi rin ako nagkaroon ng formal training sa theater. Lahat ng karanasan ko sa pagsulat ng dula at saka sa dulaan ay nahon sa PETA. No, I stayed there for from 77 to 2003, and then I returned 2007, and by that time meron na rin akong relations or interactions with other theater companies. No, pero basically matatawag doon ako nahubog sa PETA, which is, kung babalikan ko yung sinabi ko, ang pinaka-basic principle na ibahagi sa akin ng PETA ay kung ang kahit na anong dula na gagawin mo, ay dapat merong gustong sabihin, mayroong ibig sabihin. At of course, ang tindig nito ay ang gusto mong sabihin ay para sa ikauunlad ng sambayanan, no? In short, very politicized, no, yung pagkukuha ko sa theater. Of course, there was a time when I was there and I was young, mataas yung idealism at mataas din yung activism, no? So doon ako natuto or actually nung simula, akala ko theater served as solely a political purpose. It hewed a lot towards the so-called agitprop, no? Kasi sumusulat din kami eventually in the course of mga after 4 or 5 years, sumusulat din kami para sa mga rallies, no? Para sa mga alam naman noon nung time na yon, bawal yung magpalabas sa rallies. So anonymous yung pagkakasulat na yon, no? Hindi kami sumusulat ng dula tapos sasabihin written by Rodi Vera. Of course, hindi, no? Maski yung mga nagpapalabas sa rally, natatandaan ko kami, papasok na kami sa rally, magpapalabas na kami sa rally, tatayo muna yung mga participants ng rally, magpapalit kami ng costume, tatakpan namin ang aming muka, saka sila uupo. It was very organized. Saka kami magpapalabas sa entablado. Pagkatapos ng magpalabas sa entablado, it was agitprop theater, no? We were calling for action, for mass action. Pagkatapos ng palabas, tatayo uli yung mga participants ng rally, usually mga manggagawa yun. Papalit ko ulit kami ng t-shirt saka ng costume. Tapos pag upo, kasama na kami sa crowd. So, ganun yung isang example, just one example of how we did the theater in the streets, no? Of course, nagbago lahat yon noong 1983, nung namatay si Ninoy, mas naging bold na yung paglabas ng mga tao. So, we weren't afraid, no, to cover our faces, no? So, lantad na, no, yung kasi lumabas na rin ang PETA at that time. So yun yung naging yun yung pinaka naging training round ko. I was writing agitprop in the beginning, no, from 1970s hanggang 1980s. Of course, dahil nga tumatagal yon, syempre nakaka-bore din yun, di ba? Nakaka-buryong din. Ano ba to? Lagi na lang nagkakaisa yung mga langgam. Of course, yung una, naapi sila, bakit sila nagtatrabaho, tinatanong nila, para saan ba ito? And then mag-organisa sila, pagkatapos nila mag-organisa, mag-aalsa sila, tapos matatalo yung oppressor. Ganun yun, pwedeng langgam, pwedeng isda, pwedeng mga ribo, pwedeng using mythical tales, very, very allegorical. It came to a point that it was maski kami as writers, nakokornehan na rin sa ginagawa namin. At the same time,
nai-inspire naman kami kapag nakakabasa kami ng Bertolt Brecht, nakakabasa kami ng ibang mga dula. Of course, at that time, I had my own stupid biases, no? Kasi ang PETA noon, or yung regard ko, no, sa mga dula, nakabatay doon sa political stance ko at that time. So there was a time when I felt or I looked down on plays by Tennessee Williams or even by Shakespeare, di ba? Pag nagpapalabas si Lino Broca ng Streetcar Named Desire. Oo, sabi ko, yan para yan sa mga bugis, mga babaeng walang hangarin sa buhay, nababaliw dahil bumabagsak ang katayuan sa buhay, samantalang itong mga naghihirap sambayanan, no? Hindi nila concern yan. Ganon yung pagtingin namin, ano? Siyempre, maski ganon, and then sa kabila naman, nakikita mo, Ingles and Broadway, etc. It was the usual pagtingin, no, sa colonial mentality, itong tinuro ng mga oppressors nating mga Amerikano, even Shakespeare, no? We didn't have any big regard. I was part of that time in the history of PETA where hati kasi sa PETA kasi dalawa yung more or less masasabing at that time hindi naman click ang matatawag doon, kundi divided, ano. Merong grupo na kami mga tibak, no. Meron namang grupo na katulad ni Orlando Nadres, Frank Rivera, na sumusulat talking about the internal processes of the of the character, no. So hanggang dito na lamang at maraming salamat, etc. Mga amang may kabit na create ng family discord, etc. Yung disillusionment, sina Tony Perez, etc. Disillusionment, Gabun, di ba? Yung disillusionment na meron palang ibang pamilya. We were not concerned as writers that we were about those issues at that time. It was, I think, noong 1983, meron kasing isang German director na interact ang PETA. His name is Fritz Benewitz. In 1977, he came over and directed a play by Bertolt Brecht. So, syempre, swak na swak sa amin si Bertolt Brecht, no? Komunista si Brecht. At saka, para siya ang mga ginagawa niya mga dula ay para sa social emancipation ng proletariat, etc. But all of a sudden, in 1983, he wanted to do A Midsummer Night's Dream. Siyempre kami nataranta. Bakit? Well, hindi naman namin nabasa yun eh. Hindi ko pa naman nababasa. I never read any Shakespeare up to that point. Ang gusto hindi ko alam kung sino nag-suggest. Suspecha ko si Nick Chongson. Ang gawin ay si Macbeth. Specifically dahil namatay si Ninoy. Okay. So at that time. So, sabi ni Fritz, okay din naman ng Macbeth. Sabi niya sa PETA. And then, all of a sudden, I got assigned to translate it. To translate the play. Hindi ko alam, for whatever reason, ayaw nilang galawin yung Tinyo translation. So, we did our own. So, that was my first translation of a Shakespearean play. Siyempre nahirapan ako, tinulungan ako ni Nick Chongson during the first 2-3 scenes nung and then let go of me. So, hirap na hirap ako dahil first time kong maka-encounter ng ganun kalalim or ganung klaseng English, no. And it was my first time to actually read a Shakespeare play. And then itong si Fritz nung dumating, he was such a patient collaborator as a director talking to me as a translator and assistant director. Inassign pa akong assistant director. So for me, that was my training that I could never forget because he opened up a whole new way of reading all these plays. And he
he showed to me how for lack of the Marxist perspective of reading plays like Shakespeare plays. At dahil doon, I started reading and reading plays from that perspective. Sobrang malaking training sa akin yon. Although it wasn't a formal training. It was really just being with him and pointing out to me the lapses in translation. Kasi magaling siyang director siya. Pagka pinapaarte niya yung artista, alam niyang parang may mali doon sa interpretation. Sasabihin niya, can you translate it back to me in English? Of course, it's German. Tapos ita-translate naman into English. No, that's not what it means. At doon lilinaw na yung maliit na nung translation, iba pala. Merong thin line ng difference doon sa kung paano sinabi at kung ano yung ibig sabihin nung mga dula. Isa pang dahil akala namin, dahil nga Macbeth yan, and then therefore gusto naming gawing si Macbeth ang Marcos, si Ninoy ang Bangko. Pangduuan to, ay kasi ganun nga kami mag-isip nun eh. Saka si Lady Macbeth, kilala na natin. Si Lady Macbeth, of course, kilala na natin. Nung unang costume design, nilagyan ka agad ng coif na yung ganun ni Imelda, di ba? Sabi ni Fritz, no, you do not do that. Galit na galit siya. This is not an allegorical play. It is a play about power. It is a play about ambition. It is a play about ganito. And hindi kinakailangang naka one-to-one correspondence ito. Kasi hindi nagtatapos ang power grab o ang pagdodomina ng isang powerful force sa isang diktador. Ang pinapakita lamang ni Shakespeare para sa kanya ay ito yung isang diktador na maaring maulit-ulit kung hindi tayo magiging vigilant. So, pinatanggal niya lahat ng references sa Marcoses, etc. At hinayaan na ang manonood ang mag-connect nung reference na yon. Right. So, even for those who have never seen Macbeth at all, at gustong-gusto ko yung the way he edited the whole script is he had a very sure and certain klarong vision kung saan niya to papupuntahin. Galit na galit siya kay Roman Polanski noon eh. Kasi yung may bumabalik, meron na naman, mauulit na naman, etc. Because parang ang labas it's really a power struggle of those up there. Right? But what he did was, I could clearly remember at that time, that ending that he did, the very last line na gusto niya maitampok dun sa play na yon ay malaya ang panahon. The time is free. Kasi pagkatapos may mga linya pa ng mga references sa darating na king, etc. Sabi niya, that is the end of the play for me. The time is free when Macbeth has been killed, the dictator is out, but the time is free. And what he meant was that hindi malaya ang sambayanan. Ang sinasabi niya, malaya ang panahon. It was a very crucial moment of that particular moment in that scene where the time is free and up for grabs. So talagang, wow, sa akin, wow, grabe to. Parang ganun yung ganun kalalim yung pagtingin niya, no? So hindi ibig sabihin na malaya na tayo and so therefore okay na. Hindi. Malaya ang panahon ang malaya, pero at any moment anyone can step in. That's how free time was. And that for me was a very the whole experience with Fritz was really very, very important. Not only as a writer, but as a theater artist and even as an actor, and for all the things, the way you read into what other people have written and the way you understand, kung ano yung and of course it also compelled me
to think about what I would want to write about. Yung point na gusto kong, bago ako maging sigurado, kailangan maging sigurado ko sa mga sinusulat ko. Not out of a whim, not out of dahil ito papatok ito, parang ganon. Pwede mo namang isipin yon, no? Pero sana i-align mo doon sa ano yung gusto mong sabihin, hindi yung kapag tinanong ka, wala lang, bakit? Masaya lang, ganon. As much as possible, hindi yun yung paraan nung thinking ko bilang manunula. At doon natutunan ko yun kay Fritz, because he was analyzing the play line by line. I mean, literally line by line. Tapos nun, and I've worked with him a few more times. The last one, bago siya namatay, ay yung Faust. No? When he did Faust here in Manila. So that's one thread in my life as a writer. Kung ang aanihin mo yung mentors. He will be one of the most important mentors for me. Pangalawa, yung mga sa Pilipinas, of course, matanghod ako kina Rene Villanueva because nung nasa Metropolitan Teen Theater League ako ng PETA, siya yung inassign na parang head writer namin para sumulat. No? And then si Al Santos. Itong dalawang ito ang parang tinitingala ko at that time. After that, mga 1986, 87, of course, lumaya na. I was lucky enough to be part of the group that went almost all around the world dahil dun sa Panata, sa Kalayaan. Palabas ng PETA, nag-tour no, sa Europe and America. And we stayed there for 7-9 months. That's my next education. Kasi doon ko nakita yung iba't ibang perspectives ng hindi lang ng political activism, ng solidarity, kung hindi, yung iba't ibang pagtingin din ng makakaranas ka rin ng racism, makakaranas ka rin ng kung ano-ano, at makakapanood ka ng ano-anong mga klaseng estilo no, na in-eksperimento nila sa theater. So, pagbalik namin, of course, dala-dala namin lahat ito. At by that time, aware na ako na ay hindi ko na siguro kayang sumulat ng agitprop lang. Kailangan para sa akin, kung sasabihin, nandun pa rin naman kung ano yung gusto kong sabihin at ano yung pampulitikang pananaw ko sa mga bagay-bagay. Pero hindi na lang ganun kasimple. No? Mas naging aware ako at mas naging interesado ako doon sa komplikasyon, doon sa mga contradiction mismo ng kilusan, mismo ng sambayanan na gustong lumaya, no, may sarili-sarili rin silang mga internal contradictions ikang. Dahil doon, nung nawala yung diktadura, totoo, babalikan ko yung natutunan ko sa play ng Macbeth. The time was free. There was, sa atin ang tawag natin doon, the democratic space. No? At that time, noong 1986-87, wala na tayong maiturong diktador. Dumami sila. Dumami yung mga nangaapi. Hindi mo na basta-basta maituturo sa iisang tao lang na responsable, no? Kasi maski sila dumami, naging multi-party ang mga oppressors na hanggang ngayon nararamdaman natin. Maski sila nag-away-away, etc., di ba? So dumami rin yung mga issues na importante, no? So dumating lang, hindi na lang yung class consciousness, nagkaroon na rin ng identity politics, no? Yung women, yung gays, at iba't ibang mga sectors na marginalized noon, na maski noon sa kilusan hindi kinikilala. It was in the 90s, I think, when the gay people in the movement became a lot more vocal and expressed their own history as political activists na ino-oppress din mismo nung kilusan at that time. And that was when we
among fellows decided to do something about it and talk about our individual kwan. So kumbaga hindi na lang ito yung sinusulat ko. And that was when, noong 1993, I think, sinulat ko yung kung paano ko pinatay si Diana Ross, which was based on a kind of group discussion among progressive gays na mga kakilala namin. Ayoko na magsabi ng pangalan kasi baka hindi sila out. Anyway. So yun, but before I got there in 1993, I had a whole lull from 1987 onward. Parang sobra akong hindi ko alam kung na-burn out. But I didn't consider myself a writer even until then. Even actually until 1996 na lang yata, 1990. Doon na lang, whenever I am asked, what do you do or what are you? I say, I write. But I also sing, I also act, gano'n. Hindi ko malunok na sabihin, I'm a writer. With a twang. Tapos period. I'm a writer. Period. Parang gano'n. So sabi ko lang, I write, I also do that. I'm a member of PETA. Gano'n lagi. Kasi, feeling ko hindi ako, siguro dahil there was a time na ang dami kong failures as a writer. Ito lagi ko kinikwento to dahil ang nagpamukha sa akin ng failures ko as a writer, yung isa doon, national artist, si Lina Broca, di ba? Tapos yung isa, si Mike De Leon. Tapos yung isa, si Mario O'Hara. So may pagmamalaki ko na yung sinulat kong script na agitprop at that time ay nilukot ni Mario O'Hara at itinapon sa mukha ko. Kasi siya yung magdidirect dapat ng kanya lang. Siguro, I think it wasn't really because of what he read or because of what I wrote, but it's probably because he wanted out. He wanted out of the project. Kaya, nung sinulat ko, tapos sabi niya, script ang tawag mo dito, tinapon niya sa akin. Siyempre, ang bababa ng tingin ko sarili ko. I've had my share of those. Si Lilo, ganun din. Meron din ako sinulot tungkol din sa mga manggagawa. Sabi niya, this play doesn't deserve to be staged at the Raha Sulaiman Theater. So, yung mga ganung klaseng experiences, probably normally, hindi na lang ako magsusulat, di ba? Ganun ang mangyayari sa iyo. Which happened. I mean, sa akin, ganun ang nangyari. No? For a while, hindi na lang ako nagsulat. Kumanta na lang ako. Di marunong naman ako kumanta. Hindi naman sila marunong kumanta. Sige. Tsaka ako pumasok sa Patatag. 1987, 88. No? Parang ganun. Pero sumusulat pa rin ako ng lyrics. Hindi na lang play. And then, of course, ganun din. Di ba, kasama nga ako sa Sister Stella L. So, naging kaibigan namin si Mike De Leon. And then, parang siguro binibida kasi ako ni Ellen noon eh. Sige, pasulat natin siya kasi siya ang writer sa PETA, etc. etc. Pinapasulat niya ako ng screenplay tungkol sa police corruption. Ako naman, sige, sumulat ako. Kanya lang, malay ko naman na una, yung mechanics ng screenwriting, hindi naman ako maalam doon. Pangalawa, isinulat ko ng longhand. Hindi ko tinay. Sinulat ko sa notebook, tapos pinunit ko yung notebook, yung sequence statement, yung notebook, tapos nung pumunta ako doon ng maaga, kumatok ako sa bahay nila, kinuha ng maid. Tapos narinig ko na lang, umiiyak si Ellen noon. Kasi sinabi pala ni Mike kay Ellen na, hindi ako nagbabasa ng sinulat na parang kinahig ng manok. So hindi man lang niya binasa at all. So, ayun. Hindi rin naman natuloy yung pelikulang. So, anyway. So, yun. Ganun yung mga nangyari. Kaya medyo tumigil ako. It was only when, nung nag-conclave kami ng mga kaibigan namin, mga peding, that time, that I started writing again. But then, even then, it was of course with a little trepidation. Na hindi ako talaga, parang i-declare ako na ako ay magsusulat. Hindi ganun. Naka-backup pa rin talaga yung pag hindi ito talaga umandar, magkakanta pa rin ako. So, tama pa rin yung pagkanta, etc. So, yun. Ganun yung nangyari. But then eventually,
I became more and more, siguro dahil wala rin mga nahanap na hahatak na writer ng PETA, kaya ako laging pinapasulat. Eventually, doon sa mga pinapasulat, naho-hone na rin naman ako. Dahil doon, as the years went by, humingi ng tulong si Herbie, naalala ko noon. Mga ano na yon, mag-2000 na noon. Because he was with Dulaang Talyer at that time. Siya at saka si Paul Morales. No, may pinapasulat sila sa akin. Translation din lang, no? Ng Antony at Cleopatra Pangayatay. So I did. And then he was kind of impressed, probably not because of what I wrote, but because of how I engaged with the work. Ibig sabihin, hindi ako mahirap kausap. Sinasabi ko yung deadline ko. At pag deadline ko, binibigay ko talaga. So siguro dahil doon, mas naging interesado silang kunin ako na magsulat. Hanggang sa Dulang UP, gano'n na rin. Mga ano na yan, mga first decade of 2000. Hanggang sa, ayun, eto na tayo ngayon. So, all in all, ano yung naging mga mohon ko sa sa training ko sa pagsusulat, matagal, no? Kung nag-MFA sana na ako, no, Glenn? 2 taon lang, okay na ako. Pero yung training ko was a protracted one. It took decades. For me, and I'm still learning, I guess. Ganun yung nangyayari. Not only the craft, but the discipline of it. And not only the discipline of it, but knowing the system. No? Sa teatro, ganito, system. Sa pelikula, ganito, system. Na kailangan mo lang harapin at tapatan.